magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po tayo po darako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon at ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Galatians 4:4 and 5. At ito po yung sinasabi, "But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship." So tayo po muna yung manalangin. Panginoon, sa gabing to, narito po ang iyong mga anak. Magbubulay kami na iyong salita. Dalangin namin na ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang magpakahayag at nawa, Panginoon, magamit po namin yung lesson na makukuha namin sa iyong mga salita sa aming pang araw-araw na buhay. Ingatan mo po ang bawat isa habang kami nakikinig at nawa, Panginoon, madama namin yung presensya mo habang kami po ay matamang nakikinig ng iyong mga salita. We thank you in Jesus' name. Amen. Okay. Nung pong pinagbubulay-bulayan ko kung ano po yung ibig sabihin ng in the fullness of time, or ang sabi nga po when the set time had fully come. So, ang iniisip ko po, ano yung perfect timing na sinasabi ni Apostol Pablo dito na nung ipinagkaloob ng Diyos ang ating Panginoong Jesus. So, samahan niyo po ako, walk down history lane po muna tayo. So, pag sinabi po natin na, but when the time had fully come, or when the fullness of time had come, yung historical conditions na pinrepare para po dun sa pagpapanganak sa ating Panginoong Jesus, ang isa po doon is yung dispersion ng mga Hudyo, or yung sa tinatawag po natin, term natin ngayon is yung mga nag-migrate. Diaspora po kasi ang nakalagay na term doon sa ating text of diaspora, or the dispersion of the Jews. Ibig sabihin, pag sinabi po natin sa panahon natin na nag-migrate, umalis po tayo dun sa sariling bayan at nakipamuhay tayo, nagtrabaho tayo at nakipamuhay tayo sa ibang lugar. So, ganun po yung nangyari na marami po mga Hudyo ang umalis sa bayan ng Israel at napakalat sila. The Jews were spread throughout the Roman Empire. Now, every major Roman community, meron po silang sinasabing may mga presensya ng Hudyo. Lahat may mga Hudyo. Saan mang dako mapapunta, may mga Hudyo. So, yung Jewish community na to, sila po yung source ng early Christian evangelism. So, katulad nga po ni Apostol Pablo, nakita natin, si Apostol Pablo, lagi siyang nagsasalita saan? Sa sinagoga, di po ba? Sa sinagoga kung saan nagtitipon yung mga Hudyo at maging yung mga tao dun sa lugar na kung saan naninirahan yung mga Hudyo. Kung ito pong migration na to na sinasabi natin, or dispersion, ay hindi nangyari, malamang po yung tayong mga hintil, tayong mga hindi Hudyo, malamang po hindi tayo nakarinig ng salita ng Panginoon kung hindi po nagkaroon ng dispersion ng Jews. So, in a way, God prepared all these Roman communities for Christianity. So, ang unang-una po, kung titignan natin ang history, marami pong sinakop ang Roman Empire. Doon sa mga sinakop nila, lahat po yung mga bansang sinakop nila, meron silang sariling relihiyon, meron silang mga ritual, meron silang mga religion practices. Lahat po yun pinayagan ng Roman Empire except for one condition, na ipoproclaim yun na si Julius Caesar is Lord. Ngayon, yung mga Hudyo, nag-resist sila, ayaw nila nun, nilabanan nila. So, entonces, ang nangyari, the Romans killed hundreds and even thousands of Jews to force them to submit until such time na nag-grant po na exempted yung mga Jews dun sa law na yun. Binigyan sila ng exemption dun sa batas na yun. And God now, tong time na to, God now send the Messiah and prepares for the early church. There was a limited Roman persecution during the exemption period. Kaya,
yung mga Christians were not required to call Caesar Lord. So, it's a favorable political climate kung titignan natin. Favorable po iyon sa mga Hudyo at maging sa mga Hentil. Maraming civil war ang nilabanan ni Julius Caesar. Siya po yung emperor dati. At yung kanyang sumunod sa kanya na si Augustus, ang sinasabi po ng history, 25 years before Christ's birth, he came to power. So, si Augustus ang nagdala ng maraming pagbabago at maging nung peace dun sa imperyo ng Roma. The peace brought change and innovations na ang mga Hudyo at ang mga Grego ay nakinabang. The Roman legions, sila yung gumawa ng mga Romans road na sinasabi, di ba, na talagang magagandang road, magagandang buildings and structures, lahat po nun gumawa sila dun sa time ni Augustus at nag-provide yung imperyo ng Roma ng peacekeeping forces dun sa bansa nila at hanggang dun sa lahat ng nasasakupan ng imperyo. So, that time, safe na po mag-travel. Hindi katulad dati na talagang imamag ka, bububuhin ka, nanakawan ka, at iwanan kang parang patay. Pero this time, travelers were now protected. Kaya, this made it safe for the church to spread the gospel. Kaya nakita nyo yung mga unang mananampalataya, nakascattered sila, hindi sila nanatili dun sa Israel. Lumabas sila at kung saan-saan sila napunta at nangaral. Sasabihin din po natin, it's a favorable cultural climate during that time kasi not since the Tower of Babel na ginulo ng Diyos yung kanilang pagtatayo ng templo ng Babel sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng kanilang mga languages. Nung si Alexander the Great po ay sumakop sa mundo, or he conquered the world, kung yun sinasabi. The Greek culture was literally worldwide. Ang Greek language po, it spread to every nation na talagang nasakop nila. Kaya, during that time, Greek was a universal language. Kaya nga yung ating New Testament, ang original niya is Greek language. It was written in Greek language kasi lahat nakakaintindi ng kanilang kultura, ng kanilang salita. So, iyon yun, yung favorable cultural climate. And then, masasabi din natin na ito yung time na perfect, a favorable philosophical environment. So, sino po ba yung mga philosopher na kilala natin, mga Greek philosophers? So, nandiyan si Socrates, nandiyan si Plato, at marami pang iba. Napakatatalino nila. They prepared the world for Christianity in actuality po. They prepared people's mind with great questions. Diba? Pag nagko-question sila, so mapipilitan ka mag-isip. Pero, they provided no real answer dun sa mga tanong na talagang itinatanong nila sa mga tao. Only Christianity provided the answers to the philosophical question. Diba? So, lahat po itong environment na to, masasabi natin, it's the perfect time for arrival ng ating Panginoon. Diba? Kasi lahat na iset na, ground rules na ibigay na lahat, prepared na lahat. At makikita natin na Christ is the perfect atonement. Diba? Sabi nga sa verse 5, God sent His Son, born of a woman, born under the law, para, sabi, to redeem those under the law. Kasi unang-una, Jesus is the divine Son of God. Di po ba? I'm sure, lahat po tayo nakakaalam yan. God did not send an angel or raise a great leader to save mankind. Hindi po siya nagpadala ng anghel, hindi siya gumamit ng ibang tao. God knew na wala pong karapat-dapat ni isa sa atin para po matugunan yung hunger natin sa puso natin at yung spiritual needs natin na magkaroon tayo ng direct communication sa Panginoon. Alam ng Panginoon na wala pong tutumbas na kahit sinong tao na pwedeng gumawa nun. Maliban na lang po dun sa kanyang bugtong na anak.
Diba? So, sinasabi po dito ni Paul na ang Panginoong Jesus ay galing sa galing sa Diyos. He was sent by God to this world. Ano ang kanyang gagawin? To redeem us. Diba? Para po tayo ay tubusin saan? Sa ating mga kasalanan. Kasi tayo po, hindi po natin kayang tubusin yung sarili natin. And then lastly po, Jesus is the fulfillment of humanity of the law. So kung titignan po natin, pinapatungkol po dito ni Pablo yung kanyang virgin birth. Pero kung titignan natin, ano lang po yun, sinasabi ni Pablo na naging tao si Kristo, pero diba, yun nga, para lahat ng tao ma-redeem niya or matubos niya dun sa pagkakasala. Na sabi nga, he was born under the law to fulfill the law. Jesus lived a perfect life that was completely without sin. But he secured salvation for all of us. Para sa iyo, para sa akin, lahat po tayo. Kung i-consider natin tong glory na to, nung katotohanan na to, diba, ang Panginoong Jesus, siya yung pre-existent Son of God. Kasama siya ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito. He was sent by God to become a human being. The eternal Word of God became flesh. This Son, the very God, became man, and He lowered Himself and became flesh. But this is the heart of the gospel and the Christmas account. Yung God not only came to us, but became like one of us. So, He came to redeem. So, siya po yung perfect atonement para po sa bawat isa sa atin. He gave Himself willingly to be the sacrifice for our sin. So, wala na pong hihigit doon. Yung, kumbaga, sabi nga doon sa isang kanta, the darling of heaven crucified. Diba? So, alam natin na great ang effort ng Panginoon para abutin tayo. Yung adoption natin was total, complete, and immediate. Diba? Nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, immediately naging tayo, sons and daughters of God. So, yun po yung maganda doon na talagang we belong to the family of God. The creation or the adoption creates a new relationship with God. It makes God our Father. So, pag nananalangin tayo, diba, yung meron ka ng karapatan na manalangin at sabihin sa Kanya, Father, diba? Yung Father God, diba? Meron ka ng personal na relasyon sa Kanya. At yung adoption na yon, nagkakaroon ka ng bagong pagkatao. Kasi yung mga bagay na dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa. Kasi alam mo, hindi na nakakalugod sa Kanya. Yung adoption na yon, nagke-create din or nag-create din sa'yo ng bagong tahanan mo. Kasi, di ba, sabi nga dun sa John, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you as to where I am. There ye may be also, di ba? When God adopts you into His family, this is what Christmas is all about. Giving and the sacrifice that the Lord Jesus has done. So, kung ikaw po ay hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon mo at tagapagligtas, now is the time. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Pero kung natanggap nyo na po siya at namumuhay na kayo bilang Kristiyano, then, ang dapat po natin gawin is live our life always giving glory to our Lord and Savior. So, maraming pong salamat at maligayang Pasko po sa atin.